pagsama-sama na natin mga dry ingredients, lagyan natin ng 2 cups na ang glutinous flour. Tapos lagyan na rin natin ng 2 tablespoon ng sugar. Kasunod niyan, ang 1 pinch ng salt. Haluin lang natin yung dry ingredients. Sunod na dyan ang water. Tapos nating haluin yan. Mamaya ay mamasahin na natin yung dough upang mabuo ito. Kailangan lang paunti-unting dagdag ng tubig. Hanggang sa ma-achieve nyo na yung texture ng dough natin. Yan, i-read na natin yung dough. Ayan, tapos ko lang hinunahin. Nag-roll naman ako ng small stir. Tapos, ipa-flatten lang natin at lalagyan na ng ube halaya sa loob pa naman. Tapos, bipilugin lang ulit natin. Tapos natin bilugin yan. I-roll naman natin yan sa sesame seeds. At, bibilugin lang ulit natin. Yan, buo na ang ating buchi. Ulit-ulitin lang natin yung paggawa ng buchi. Gagawa lang tayo ng isang maliit na bilog o spear. Tapos lalagyan ulit natin ng ube halaya sa loob at bibiligin ulit. Tapos i-roll naman natin sa sesame seeds na naman. Ganon lang ang gagawin natin paulit-ulit hanggang sa matapos natin at maubos natin yung dough na ating ginawa. Patalastas ulit. Iluluto na natin ang ating ubi buchi.
Yan, ihanda na natin ang ating paglulutuan. Una, painitin muna natin yung ating paglulutuan ng butchi. Pagkatapos, lagyan na natin ng mantika at antayin natin kumulo ito. Kahit anong oil, pwede naman. Pero mas masarap ang peanut butter oil. Wala lang ako nun, kaya canola oil ang ginawa ko o ginamit ko. Nilagyan ko ng asin para malaman ko kung kumukulo na ba yung mantika. Kung kumukulo na, pwede na natin ilagay yung ating butchi o ihulog yung ating butchi upang maluto ito. Note. Take note po pala. Kailangan po medium heat lang po yung apoy natin para hindi siya biglaang maluto o masunog yung labas, tas yung loob ay hilaw. Tiyaga lang sa pagluluto, antayin na lang natin maluto yan. Medyo mahaba-haba rin yan. Sa mga oras na yan ay naamoy ko nang naluluto yung labas niya. Habang natagal, naamoy ko na din yung ube na palaman. Since hindi naman deep fry yung ginawa ko, kaya inikot-ikot ko yan para hindi biglang luto yung kabilang side. Kailangan lang talaga bali-baliktar nyo po yung butchi nyo para hindi masunog. Lulutuin lang natin yan hanggang maging golden brown yung butchi. Pag naging golden brown na, pwede nang hanguin. Hininaan ko yung apoy niyan kasi nasusunog eh. As you can see, lagi ko pa rin siyang binabali-baligtad para maging even yung luto. Naka second batch na ata ako o pangatlong batch na yan. Ayan, luto na. Nasobrahan sa luto kaya sumabog ang butchi. Lumabas ang palaman ng ube. Pagluto na, atin na pong hanguin. Kasi may kausap ako niyan kaya ganyan. Nagbablog ako at the same time may naka-live. Ayan, lagyan na natin yung last batch ng butchi natin.
Yay! Last batch na ang aking niluluto. Grabe, kapagod yarn. Kaya nga pala hindi kinig yung kulo ng mantika kasi nakamit nga po pala yan kasi naka-live ako niyan eh. Daldal ako ng daldal. Ayan, tapos na. Patay na natin ang apoy. Ito na ang final look ng ating butchi o ubi butchi. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, gayahin niyo lang po yung ingredients na nakalagay din sa description box. Okay, tikiman time na! Makikita nyo, enjoy na enjoy ko ang pagkain ng butchi, no? Nakakahiya naman. Kung gusto nyo pong subukan ng butchi nito, nandiyan lang po sa description box ang kung paano ito gawin o lutuin. Mapapanood din naman dito yung process ko ng pagluluto ng butchi. Try nyo na. Oh, diba? May pag-plug pa ng Tiyo Community Mag. Oo nga pala, sa mga gustong mag-avail ng Tiyo Community Mag or iba pang merch ng Tiyo Community, bisitahin nyo lang po ang Facebook page ng Tiyo Community.